Gutan sa ginit na maglangan kay naakaroon ang labaw sa Regional Law Enforcement Section sa LTO 11 si Sir Yuri Lim. Sir Yuri, maayong buntag sir. Welcome sa GMA Super Radio Davao. Si Super Ricky Super Francis. Hello, yes no, mabuhay ug madayaw. Sayang good morning sa lahat po ng nakikinig, Sir Francis and Sir Ricky. Hello, yes, good sir. morning. So direta sa hisgutanan ning bao ba daghan man gud ang nalibog no, daghan ang nag-claim nga Sige po. naamang gud mi rehistro gikan sa LTO pero nga daw lang bawal sila magpadagan sa ilang bao diha karon sa atong mga national highway. Para pagpasabot lang sir. Yes. Yes, opo no. Ever since naman po, before the Bao came in pa, if you remember, any three-wheeled na vehicle po, like yung dati, mga tricycle or sidecar, talagang bawal na po yan sa National Highway. Pumasok na lang po yung, yung mga bao na local term natin yan, no? Ganun pa rin, the concept itself is three-wheeled. So the same logic applies na bawal pa rin sa National Highway. It's not the issue of registration or driver's license. It's the risk of road safety. Delikado po yan sila sa National Highway especially. Alam naman natin, pag National Highway, fast moving yung mga sasakyan dyan, andyan po yung mga heavy truck trailers, no, mga delivery unit, no. So, yung if you see din po yung itsura ng ating mga three-wheeled na units, pag umiikot po yan sila ng sharp U-turn or sharp turn, talagang ma-out of balance yan sila. So, it's very high risk. Kaya binagbabawal talaga yan, lahat ng three-wheeled type sa National Highway po. Oh, okay. Pero namang yung mga nabasa po na mo, sir, kaganiha sa amo ang gihisgutan na mo ni kaganihang sayo sa buntag, na yung mga nag-comment, Sir Yuri, nga mas safe pa daw ang mga bao nga tulo ang ligid kung itandi daw sa mga motor. Unsay komento ninyo, ani, sir, o si tubag, ani? Well, no, ang motorcycle is designed for two persons, the driver and the back rider, no. Anything goes beyond din sa motorcycle number of passenger or the person poses high risk na rin, delikado. Even motorcycle, kahit naman sa National Highway, high risk pa rin yan, no. Kahit dalawang gulong yan, high risk pa rin yan. Just imagine, i-imagine nyo na yung motorcycle, katabi niyan truck trailer or even regular four wheels na sasakyan along National Highway. Ang factor dyan yung wind, di ba? If pag tayo po nakapa-experience mag-drive outside Davao City, mabibilis yung mga sasakyan. Expressway is one. Sa expressway pa lang, bawal ang below 400cc na mga motorcycle because it poses high risk. You know? In the same manner, sa mga three-wheeled, no? Delikado rin po sa three-wheeled. Hindi lang nga driver ang nandyan, even ilang pasahero pang nakasakay, 3, 4, minsan 5 pa, minsan 6 pa sila, di ba? Nakakalungkot niya talaga isipin, no? Tao lang po tayo, we as much as possible, kung pinaka convenient type of transportation ang nasa atin, no? We maximize the use of it, no? But at the expense of road safety na rin, at the expense of the injury or safety of the people na dinadala natin sa ating mga sasakyan. Kahit naman nasa four wheels, nag-iingat pa rin po tayo. Kasi hindi rin natin alam ano ang mga risk na nasa kalsada, no? Kaya traffic discipline, being a responsible holder of a driver's license is also important. Pero na yung mga LGU sir no nga ginaalaw nila ang kani mga bao or mga tricycle nga maka lawig sa highway, for example like Panabo, Tagum City and other nga mga lugar no nga ang ilang mode of transportation is kani mga tricycle o kani mga bao. Yes, tama po kayo, no. It years ago, no, nung pagbuo ng I think, no, yung local government code, yung tricycle, the denomination of tricycle, binigay na po yan under the authority of the local government units. Kaya kung napapansin po ninyo, yung mga franchise na mga tricycle going around the city or municipality is hindi na po sa LTFRB, hindi po sa LTO, but it is within the authority of the local government. So yung local government po natin, sila po ang mag-determine ng route ng mga tricycle, sila po ang mag-determine ng mga fare niyan, sila po ang mag-regulate niyan, no?
But just the same, ang national policy pa rin po is bawal po sila sa national highway. But just ano lang po sila kung sa Bisaya pa, dili sila pwede musubay og national highway. Mo-cross lang sila sa mga highways but not fly along the national highway po. Klaro, klaro. At least, klaro, sir. Pero klaro, sir, ongoing yung mga operation kay murag I think direto sa Davao City mas to, sir, no, katong gigukod sa enforcer nga murag I think murag nag-counterflow niya na disgrasya. Yes, actually, nag-umpisa po yan sa, if you notice, dyan po sa MacArthur Highway, sa may Bangkal, posing illegal terminals po yung mga bao-bao at saka yung mga three-wheel vehicles natin and habal-habal. In between to gasoline stations dyan sa Bangkal. Walang pinipiling oras, morning, hapon, gabi, ganun dyan sila, no? It's been 3 straight days na inoperate yung lugar, no? Not just that place, but including Mintal and Kalinan area. Nung last week po yan nangyari, no? Ganun pa rin, no? I think LTO lang naman po ata ang binabantayan itong mga violators na to, kumbaga gano'n, no? Kung talaga naman po na wala silang ginagawang violation, no? Bakit naman po sila matatakot, no? So, ibig sabihin, the first place na nandyan sila is bawal na po sila, no? So, before the incident happened sa Diversion Road, na-corner na po sila lahat sa yung doon nga sa Bangkal na area. Pero ito nga, itong isang bao-bao na driver, binangga niya po yung patrol, no? And eventually, almost hitting a female pedestrian din on that side, no? That prompted the patrol to engage into chase para ma-restrain po yung driver at para din po to face on his charges din po, no. Biro mo naman, no, tatakas lang siya at the risk of kung makabangga man siya ng ibang mga pedestrian. Yun na ba talaga tayo, mga nasa Davao or even visitors ng Davao, di ba? Lagi natin sinasabi na Davaoin yung disiplinado. Then doon ako na-intercept na rin eventually sa Diversion Road, no. Na-out of balance na siya kasi talagang pinipilit niya pa rin po tumakas. Buti na lang po, meron pong police officer, no, na sumunod doon sa area namin and eventually assisted us to restrain the driver. At dinala na rin po sa Talomo Police Station for further investigation. Ayun. Sir Yuri, salamat kayo, sir. Salamat kayo, Sir Yuri. Pagpasamot, no, at least man lang ang nahayagan ta. Yes po, sir. No, thank you also for the time, no, para at least ma-explain dito yung sa site ng ahensya natin. At magtulungan po tayo para sa traffic discipline dito po sa putting order sa ating mga kalsada. At the end of the day, tayo rin po lahat ang magbe-benefit naman po ng ginagawa ng gobyerno at ginagawa din po ng lahat ng mga lisensyadong driver at lahat po ng mga commuters. Ayun. Thank you, sir, ha. Salamat, sir. Good morning.